Hello, Captain Fan! So, unang-una sa lahat, congratulate natin, no, si Tatay Cardong Trumpo kasi nga tama po tayo na pwedeng magbago ang buhay ng tao, no? Especially kapag may talent ka. And natutuwa ako dito, no, sa mga reactions ng mga kasamahan niya sa Pilipinas Got Talent kasi alam mo yung parang nag-cheer sila na nakiki-celebrate sila mga kasamahan kasi alam nila na deserving ni Tatay Trumpo na mas yata yung 94% yata ng mga votes mga kasamahan ay napunta or pabor kay Tatay Cardong Trumpo mga kasambreros. So inuna ko ito kasi talagang deserving ni Tatay Cardong Trumpo mga kasambreros ang award na ito mga kasambreros kasi grabe bihirang-bihira and yung pinakalas nga niya na yung sobrang laki ng trumpo mga kasambreros. Grabe, no, talagang siya po ay talagang binless ng Panginoon and patunay na kaya magbago at pwede magbago ang buhay ng tao basta may pangarap mga kasambreros. And win-work out ang pangarap, of course. And then si Ma'am Catherine, so sobrang ganda niya kagabi sa kanyang kulay white na outfit mga kasambreros, no. Tapos parang talagang nagkakalaman na si Ma'am Catherine mga kasambreros. Talagang siya ay ang ganda ng kanyang tao dito ng kanyang outfit dito mga kasambreros na kulay puti. Tapos Sir FMG nakipagkamay sa kanya mga kasambreros. So mas maganda yung ganito, no, pero wag lang masyadong mataba na kasi baka umiba yung kanyang hugis at form ng kanyang katawan mga kasambreros kapag sobrang taba na mga kasambreros, which is medyo hindi magandang tingnan. So yun po mga kasambreros. And then ito Sir Alden naman ay hindi ko alam kung pre-shoot pa-pre-tape yung AOS kahapon, no, kasi nandun sila nag-perform so hindi yun live mga kasambreros, no, kasi Sir Alden ay baka kasi yung kagabi yata sila dumating mga kasambreros dito sa Hong Kong, then papunta dito sa Pilipinas, which is malapit lang naman. So and then ito nag-share siya ng kanyang verse kagabi pa to actually. Sabi niya dito is 1 Peter 1:6 ba ito? Hindi ko mabasa. Sabi niya, humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. So amen and amen. So napakaganda ito. Kapag humble talaga ang tao ay ang Diyos natin ay attracted din, no, sa mga taong mapagpakumbaba mga kasambreros, yung mga taong hindi mayabang. And then ito, yung London Barrio Fiesta nila ay nag-post ulit ng another teaser, no, sa July 5 and 6, no, sa Cranford Community College sa Hounslow mga kasambreros. So ang mga gates daw doon ay magbubukas ng alas 12 ng tanghali. Kasama niya sina Raver Cruz, of course, and then si Ma'am Julian San Jose, ang Juliver. May mga sina Angelicang, parang sama niya ata doon mga kasambreros, and then ibang mga local artists po doon. So sa mga gustong pumunta sa London Barrio Fiesta ay pumunta na po kayo mga kasambreros kung trip niyo dyan sa London po, no, which is sa amin dito, of course, malayo siya mga kasambreros. So and then ito kahapon part pa ito ng ng AOS at saka production number ng Stars on the Floor mga kasambreros kahapon sa All Out Sundays. So si Raver Cruz ay parang tinitiis nila mga kasambreros, no, dito nga sa kanyang pag-host sa Stars on the Floor. Sabi niya trip lang to. So yeah, and ang hosting kasi ni Sir Alden ay bagaman may mga bashers ay natural naman talaga yun. You cannot please everyone mga kasambreros. So parang nag-explain siya ng konti mga kasambreros. Ang kakulitan talaga ni Sir Alden sa Stars on the Floor kahapon. Sobrang kulit. And correct me if I'm wrong pero pre-taped or advance nila itong tinape mga kasambreros, no, itong Stars AOS kahapon.
So yun po, no? And then next item natin, yung Alden Trendsetter, no? Post or ni-quote nila yung sinabi ni Sir Alden na success is best achieved and felt when shared. So tama mga kasombrero, para siyang blessing na parang umaapaw, tapos mas nagkakaroon ng purpose, mas nagkakaroon ng worth, mas nagkakaroon ng mas malaking meaning mga kasambreros kapag sinishare natin sa iba, especially no, sa ating families, sa ating loved ones, and so on mga kasambreros. And then ito, nakita ko lang to mga kasambreros, si Ma'am Rufa Gutierrez at saka si Kath, no? Sabi ni Ma'am Rufa, ang ganda ng anak, mana sa nanay, sabi ng ganun. Sabi ni Ma'am Catherine ay magkamukha ba tayo, sabi ng ganun. So ito ay medyo matagal na ito mga kasambreros, na-repost lang po ng isang Kathleen admin. So close pala talaga sila, no? Dati pa, mabait talaga si Ma'am Rufa din, no? Ito pa, ayan, sobrang cute nilang dalawa mga kasambreros. Magkamukha ba tayo? So medyo bata-bata pa rin si Ma'am Rufa dito. Siguro mga this was 3 years or 4 years ago mga kasambreros. So si Ma'am Catherine din po ay medyo bata pa dito mga kasambreros. So yun, no? Yung iba dito ay yung pag-announce kay Sir Ricardo pa lang tunay na pangalan nito mga kasambreros as a grand winner. So si FMG at saka si Ma'am Catherine ang nagbigay ng ano. And then meron din silang picture kay kasama si Robbie Domingo mga kasambreros. So grand winner 2 million pesos. Grabe, no? Pero alam ko subject to tax pa ito, pero talagang nagbago ang buhay ni Tatay Cardo. Napapikit at saka maluha-luha at mangyak-nyak siya talaga dito mga kasambreros. And well deserved niya kasi alam mo yung puso niya talaga. It's not just about the talent yung nakikita ng mga tao. It's about also the humility. Kung kaya yung sabi na sa First Peter na pinost ni Sir Alden ay itataas ka talaga ng Panginoon kapag ikaw ay nagpapakumbaba sa Panginoon, nagpapakumbaba sa tao mga kasambreros. Tested and proven. And si Tatay Cardong trumpo talaga is si Sir Alden, no? Tsaka si Ma'am Catherine, no? Mga living proofs mga kasambreros ng humility ay iangat ka talaga ng Panginoon. So actually that is it, no? So congratulations again kay Tatay Cardo. Deserve and nagsasaya. Ito yung sasabi natin, nagsisiya rin yung mga katunggali niya, yung mga competitors niya mga kasambreros sa kanyang panalo, because they know na deserving talaga ni Tatay Cardo na manalo mga kasambreros. Alright, sila po sa ating Kathleen items, isang maulang June 23, Monday mga kasambreros, about isa. Sana po ay pangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title natin, Pag-asa para sa iyo. 2 Corinthians 1:7. And our hope for you is steadfast, because we know that as you are partakers of the sufferings, so also you will partake of the consolation. Sa New Living Translation, we are confident that as you share in our sufferings, you will also share in the comfort God gives us. Sa ibang translation, English Standard Version, our hope for you is unshaken, for we know that as you share in our sufferings, you will also share in our comfort. So, pag-asa para sa iyo at para sa atin mga kasambreros. Alam niyo yung power of two or power of many mga kasambreros, yung may power, mas may accomplishments mga kasambreros kapag marami ang gumagawa. Kunwari, sa loob ng tahanan, kapag isa lang naglilinis, di ba, nakakapagod, no? Although kaya naman, pero it takes time, mahaba ang gugulin na oras, at saka syempre, no, nakakapagod mga kasambreros. Pero pag 10, no, 5 ang naglilinis ng bahay in that particular time mga kasambreros, ay nako, mabilis at saka magaan mga kasambreros. So parang ganito rin yun mga kasambreros kapag tayo po ay marami when it comes to praying, when it comes to comforting, when it comes to helping each other, ay mas gumagaan mga kasambreros. And Apostle Paul
ay nagre-remind dito sa atin ng kapangyarihan at saka power mga kasembreros, at saka yung impact, diba? Yung dating, yung effect mga kasembreros ng may pag-asa tayo, at saka yung pag-asang hindi natitinag, pag-asang nanggagaling din sa Panginoon, no? Sometimes He will use people, He will use our brethren from church. Gagamitin ng Diyos ang ating nanay, ang ating asawa, ang ating kapatid para tayo ay magkaroon ulit ng pag-asa, ma-renew ang ating comfort, ma-renew ang ating hope mga kasembreros. Kasi sabi ni Apostle Paul dito, natitiyak ko, no, confident ako na dahil naging kasama namin kayo sa paghihirap, ay magiging kasama rin namin kayo sa pag-asa. So pag-asa para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat mga kasembreros. So si Apostle Paul, the writer of this letter, ay nire-assure sa mga Corinthians at maging sa atin ngayon sa gitna ng ating mga struggles araw-araw, sa gitna ng ating mga paghihirap araw-araw. He acknowledges the sufferings they are enduring, we are enduring, but reminds us that this suffering is not in vain. So hindi walang kabuluhan, okay, yung ating mahirap mga kasos kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. When you're doing things for God, ay nandun yung assurance natin, yung kasiguraduhan ng Diyos natin ay nag-aantay ang victory at nag-aantay ang reward sa dulo mga kasembreros. Maybe next year, maybe next 2 years, maybe next 4 years or 5 years or 10 years. He is the only one who knows it mga kasembreros. The hope they have as Christians is steadfast. Ibig sabihin, hindi natitinag mga kasembreros. Immovable, unshakable, meaning it is strong and unshakable. It connects to the greater picture of sharing in both suffering and consolation. Ano na mga kasembreros kasi diba yung tunay na kaibigan daw ay nakikilala mo kapag sa kahirapan or sa oras ng kagipitan. Yung totoong kaibigan, actually hindi lang siya sa oras ng kagipitan nakikilala mo rin ang tunay na kaibigan, ang tunay na nagmamahal sa iyo at andyan sa iyong tabi kapag they also share with your victories and successes. Kasi may mga kaibigan kapag ikaw ay nasa success na, kapag ikaw ay nasa tagumpay na or may achievements ka sa buhay, parang ayaw nila, no? Parang meron silang crab mentality na parang gusto ka nilang hilahin din pababa kasi ayaw nilang masenso ka, parang ganon. So hindi dapat ganon mga kasembreros. Kapag nakita natin yung kaibigan natin, yung mga kaklase natin, no, talagang mindset ng tao ngayon ay i-strike yung ating puso, yung ating isipan na buti pa si ganito, buti pa si ganyan, buti pa siya, no? So gawin natin silang inspiration instead, no? Nag-masenso nga si ganito, so kung makishare ka, congratulate mo, maging masaya ka sa achievements nila, and then gawin natin silang inspiration. Kagaya ni Sir Alden ba, ginagawa natin, tsaka ni Kuya Kim, no? Ginagawa natin silang inspiration mga kasembreros na ma-achieve ang ating pangarap. So hindi tayo and sa family, no, wag tayong lumayo. Sa family mga kasembreros, kapag yung kapatid mo for example ay may achievement, so may mga kapatid kasi na yung gitero eh. Pero dapat kapag kasama natin sila sa hirap, dapat kasama rin sila natin sa tagumpay, no? We suffer with them and we celebrate with them. Ganun dapat ang totoong pamilya mga kasembreros. So yung ibang mga ibang mga pinsan, ibang mga relatives ay kapag nag-reunion ay pakanya-kanya ng yabang mga kasembreros. Hindi dapat ganun ang mga ibabaw. While it's easy to be overwhelmed by our troubles, this verse gives us a promise that there is also comfort to be found alongside our challenges. So yung pag-asa hindi lang para sa kanila kundi para sa atin, para sa iyo mga kasembreros. Remind yourselves na merong pag-asa, and ang pag-asa natin ay buhay mga kasembreros. The sufferings people face can often feel isolating, but Paul suggests they are part of a larger community experience. So araw-araw meron tayong kinakaharap mga kasembreros na problema. Kahit yung 2 years old nga lang na bata, di ba? Ang problema niyan ay paano mabusog, no, paano dumede, no, paano mabuhay, no, paano maglakad, so
Even a small child mga kasombreros ay nakaka-encounter na mga small sufferings and small problems mga kasombreros. But we're not alone, okay? Yan parati nating tatandaan, because we share the same sufferings, then we also celebrate the same comfort mga kasombreros. So similarly, in the comfort they receive, they are part of a shared experience of hope and healing. So pag-asa para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. So being reminded na ating pag-asa po ay steadfast, na hindi po siya natitinag mga kasombreros. Think of Jesus Christ, okay? If Jesus Christ is forever, He is an eternal, powerful, in authority and full of power na Panginoon, ay hindi po, kung pa hindi natatapos at hindi natitinag, hindi kung pa hindi nabubuwal, kaya hindi nabubuwal mga kasombreros ang ating pag-asa, because of the name of the Lord Jesus Christ, the name above every name. So yung key verse nito, our hope for you is steadfast, no, yung pag-asa para sa encourages us to develop a resilient faith amid trials. So knowing that others share in our struggles gives us strength to believe that our trials are not wasted. So sa pamilya, dito ko talaga literal at saka reality mga kasombreros. Kapag ang nanay, ang tatay, ang anak, ang kapatid mo, ang magulang, kapag yung nararamdaman mo ay nararamdaman din nila, you feel comforted. You feel na hindi ka nag-iisa. So ganun din sa inyo mga kasombreros. I pray that yung hope, yung comfort mga kasombreros ay maghari din po sa ating tahanan dyan sa inyo po kasombreros. So furthermore, the call to partake in both suffering and comfort teaches us about empathy and how to respond effectively to the needs of those around us. So ito po actually ay karugtong ating word kanina na 2 Corinthians 1:3-4 mga kasombreros. Inisa-isa ko kasi nakita ko talaga napakaganda na i-share ito mga kasombreros, no? Lalong-lalo na marami ngayon ang nawawala ng pag-asa, no, sa gitna ng ating problema sa buhay. Talagang marami ang kailangan ng light, marami ang nangangailangan ng hope or pag-asa mga kasombreros. So in conclusion, final thoughts po natin, ang 2 Corinthians chapter 1 verse 7 ay isang rich, napakayaman na reminder para sa atin ng pag-asa, because ang hope natin hindi siya nauubos no? Si Lord Jesus Christ hindi siya nauubusan. Maubos na ang tubig sa balon, maubos na at saka matigang man ang mga ilog, ang mga oceans mga kasombreros, gumuho man ang mundong ito, ang ating Diyos po ay buhay at ang kanyang pag-asa ay buhay, and Jesus Christ Himself is alive forevermore mga kasombreros, in power, in authority. He is the righteous judge and is the righteous God mga kasombreros, holy and blameless. This assurance encourages us to find community, support one another, and remind ourselves that comfort is attainable in difficult times. So, nasa mindset lang talaga natin na we have a community, may pamilya tayo. Hindi ko man kayo personally nakilala mga kasombreros, but I thank you because you've been a family to me as well, no? Sa mga subscribers po natin sa Kasombreros Dennis channel, talagang hindi ko na imagine na nakaka-build tayo ng community outside our parameter physically, no? Ako dito sa Mabaos, sa Carmen, Davao del Norte, kaya naman nasa iba't ibang panig ng bansa, nasa iba't ibang panig ng mundo. So I treat you as my family already, pero kung pa long distance family, yung mga intangible family mga kasombreros. Kasi napaka the best isipin na we are creating a community of hindi lamang believers, hindi lamang Cathinatics mga kasombreros, no, kundi yung pamilya na kahit na hindi mo kadugo, hindi mo naman kilala personally, pero nakabuild ng relationship, no, although long distance, virtual family mga kasombreros, kasi nasa kabilang screen lang kayo, ako lang kayo na family, but still, no, prayer, no, we can pray for each other mga kasombreros. Kung meron kayong mga prayer requests, ay i-drop nyo lang po mga kasombreros, and isasama natin sa ating prayer items mga kasombreros kada gabi. Alright, so naman po in the meantime, find comfort, ang pag-asa ay para sa iyo. Only trust in the name of the Lord Jesus Christ. So yun naman po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa na nagmumula sa ating Diyos na nasa langit, buhay magpakailanman. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasombreros, paalam po. I love you.